From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang. Good day. This is Dateline Malacanang in review. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday led the 2024 Government-Owned or Controlled Corporation or GOCC's Day at the Philippine International Convention Center or PICC in Pasay City. In his speech during the event, the President assured GOCCs that the dividends they remit to the national government will help improve the lives of Filipinos. As of May 3rd, GOCCs have remitted 88.56 billion pesos in dividends to the state coffers. The chief executive expressed confidence that the remittance of more than 100 billion pesos in 2023 will be surpassed this year. Under Republic Act or RA 7656, all GOCCs are required to remit at least 50% of their annual net earnings as cash, stock, or property dividends to the national government. Let's listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. I am pleased to be here today to celebrate the invaluable role of government-owned or controlled corporations in the advancement of our society through this year's GOCC's Day. First, let me greet the organizer of this event, the Department of Finance, a happy 127th founding anniversary. Thank you for hosting this annual event. It goes beyond merely recognizing the GOCCs for their contributions to the nation's coffers. This occasion also encourages greater performance and excellence across government corporations that hold a major stake in our country's progress. With that said, let me acknowledge the GOCCs represented here by their heads and their board members. The passion, the drive, and energy that you have demonstrated in your respective institutions have contributed significantly to the growth and prosperity of our people and of our economy. But it is wrong to view GOCCs as mere revenue generators. The truth is, GOCCs are chartered to be service providers first and profit centers afterwards. As such, your value and worth are not to be found in the dividends alone that you remit to the Treasury, but on the services that you render to people. It will also be incorrect to relegate GOCCs to the rear column of government, behind national and local governments. For the truth is, whether financially autonomous or subsidy dependent, GOCCs are public trusts designed to be government frontline institutions. So today, let me thank you for the services that you have rendered and for the dividends that you have remitted. Last year, dividends remitted reached an unprecedented 100 billion pesos. I am sure that we will surpass it this year. And if the amount remitted as of May 3, which is 88.56 billion pesos, is any indication, then we are on track to meet that goal. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. It will be plowed back to them through projects and programs that will improve their lives today and also create a better tomorrow for our children. It will be invested back to growth-inducing activities that create jobs and harness opportunities. In the end, these dividends will yield more dividends, unleashing a virtuous cycle that lifts up those we serve to a higher standard of living. To put it in the proper perspective, the dividends are not being remitted to the government to be stored, but to help the people. For after all, they are the GOCC's true stakeholders. Our call for higher earnings is a call for efficiency. And this goes especially to the agencies that deal directly with the people.
They should not be taken as a license to hike the fees that they pay. The established canon in setting fees and charges that common citizens pay remain inviolable. That they should only be enough to recoup the expenses made in rendering these services and should not be a pretext for profit. To the GOCCs, who by their mandate precludes them from remitting incomes to the public coffers, you can actually help the people by reducing the taxpayer subsidy that you require. But to the GOCCs who render essential services, the government's commitment to fund your operational needs remains steadfast and firm. Whatever the function is, I trust that you will all be practitioners of sound corporate governance. Let every unit in the GOCC sector stand as paragons of dedication to service and innovation, to be adept to changes and adaptable to new developments. To the men and women of the Department of Finance, I trust that you will remain immovable and judicious in promoting the fiscal health and accountability of our GOCCs. Down the road, where your building stands, is the kilometer zero marker in front of the statue of our national hero in Luneta. That is, however, for our road network. But insofar as our country's economic roadmap is concerned, the kilometer zero are your agencies, because projects can only move forward if you have found the revenues for them. Plans remain as dreams. Blueprints cannot move from being just wish lists. Rhetoric can never be a reality unless we marshal the resources. And that holds true for the GOCCs here. Your remittances will not only allow our economy to recover, but it would help cut our borrowings and lessen the pressure to inflict higher taxes on the people. I look forward to seeing a concerted, all-inclusive, whole-of-government approach in our development efforts, one that is true to our vision of the bagong Pilipinas that we aspire for our people. Again, I thank each of you for the desire and the endeavor to serve our beloved country. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday said he does not favor installing water cannons on Philippine vessels amid China's water cannoning on the country's maritime ships. According to the president, the Philippines will not follow what China is doing. The chief executive said the country's Navy and Coast Guard is focused on monitoring the Philippines' sovereign rights and not attacking any country. President Marcos emphasized that the Philippine government considers water cannons as weapons that can cause damage. That's why it is not part of the country's plan to install them. The Philippines' position remains to promote peace in the West Philippine Sea and not amplify tensions in the region. No, what we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why all we do is pagka nangyayari, water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve, would be to put some kind of
any kind of cannon on our ships. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday expressed his readiness to certify as urgent the proposed amendments to the Rice Tarification Law, or RTL, citing the need for the government to have a say in the pricing and selling of the staple. The Rice Tarification Act of 2019 removed the National Food Authority, or NFA's regulatory and import licensing issuance functions and limited its role to emergency buffer stocking of rice bought from local farmers. It also permitted the private sector to freely import rice subject to a tariff. In a media interview in Pasay City, the president said amendments to the Rice Tarification Act and the NFA Charter would allow the government to influence the pricing of rice. Yes, it is something that has come up that we are so that ang problema kasi kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete. Pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay at wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tarification, sa NFA Charter at saka sa rice tarification law, magagawa natin, makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. So that's what we are going to do. Will you certify the bill as urgent, sir? Yes, I think it justifies an urgent certification. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday said that he wants the country to revert to the old school calendar of June to March as soon as possible. In an interview with reporters, the president said that due to extreme heat, the government was forced to speed up its return to the old school calendar. The Department of Education, or DepEd, initially planned to return to the old June to March calendar in phases every year up to school year 2027 to 2028 to avoid shortening students' and teachers' vacation days. However, amid calls to ease discomfort in the extreme heat, DepEd Assistant Secretary Francis Bringas told a Senate panel last week that they have proposed an aggressive timeline to the President that ends school year 2024 to 2025 by March 31st, 2025, 2 months earlier than scheduled. Of course, hiningi ko yan sa DepEd and I asked Inday Sara to give me already a concrete plan because mukha naman, hindi na tayo kailangan mag-antay pa. At mukha naman kailangan na. At I don't see any objections really from anyone. Especially with the El Nino being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are canceled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to the old schedule. Yeah, I think it will be better for the kids. Hopefully by next year, yes, by next year, matatapos na. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Tuesday received the credentials of newly designated New Zealand Ambassador to the Philippines, Catherine Rosemary McIntosh, in a courtesy call in Malacanang Palace. During their meeting, the president said he is keen to see increased tourism and trade flows between the Philippines and New Zealand through the restoration of air links between the two countries.
The chief executive is hopeful the two countries' respective regulators and carriers could discuss the matter. President Marcos said both countries should definitely encourage connectivity given the economic transformation the Philippines is trying to do, adding that the government is encouraging accessibility to smaller regional airports. The Manila airport, the president said, is basically full, so the government's thrust is to bring to international specifications the country's regional airports so that flights can go directly to places without passing through Manila anymore. McIntosh said it would be great to have direct air service from Manila to New Zealand restored, noting the volume of Philippine-bound passengers travel via Sydney, Australia. President Marcos Jr. also raised the need for the countries in the Indo-Pacific region to speak together and at the very least come to a clear understanding of their concerns and adherence to the value systems and the international law. The Philippine president said all smaller countries must really bond together and just make sure that the continuing freedom of navigation and trade in the region is safeguarded. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday called for continued unity and collaboration among government officials and agencies as his political party, the Partido Federal ng Pilipinas or PFP, officially signed an alliance with Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD in the run-up to the May 2025 midterm elections. The president, also the PFP's chairperson, witnessed the signing of the alliance at the Manila Polo Club in Makati City, along with key officials of both parties, including House of Representatives Speaker Martin Romualdez, Lakas CMD President, and former President Gloria Macapagal Arroyo, who is currently Lakas CMD Chairperson Emeritus. In his message, President Marcos emphasized the importance of collective action between the executive and legislative branches of government, especially in crafting and implementing transformative programs and policies. The chief executive also said that unity would remain the government's battle cry as he noted the people's increased support and participation in the task of nation building. Let's listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. We mark today a significant moment not just for Philippine politics but also for the field of public service. As we now formalize as the members of both parties have now formalized and built an alliance that will propel our country towards the bagong Pilipinas that we envision. What we have conceptualized is what really began in the previous campaign and the previous election. And we are encouraged, lumakas ang loob natin dahil ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Kaya't binuo natin yung tinatawag nga naman na Uniteam. And ito naman, nakita naman natin na tanggap ng taong bayan ang ating mensahe tungkol sa pagkakaisa. At bukod pa doon, nung tayo matagumpay na sa ating kampanya, matagumpay na tayo sa eleksyon, ang dinala natin, ipinagpatuloy natin yung ating pagkakaisa. Dahil nasimula natin yung tinatawag natin na whole of government approach, na lahat ng bahagi, lahat ng ehensya, lahat ng departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay ang galaw. At hindi lamang kagaya ng dati, kung minsan sinasabi, itong mga project na ito sa DPWH lang yan, ito sa DOH yan, hindi na tayo ganun ngayon. Tayo ay nagkakaisa. At sinasabi natin, lahat
ng kayang tumulong ay dapat may kasama sa pagtulong sa pagpaganda ng buhay ng bawat isang Pilipino. Ngayon, kasama din natin diyan ang legislature. Hindi natin kayang gawin executive lamang. Dahil ang ginawa natin, what we are talking about here was transformative politics. We are transforming. We are not recovering. Matagal ko nang sinasabi, lalo na sa mga nagtatanong sa amin, the economy is recovering. Sabi ko, hindi ako interesado mag-recover na bumalik tayo sa 2019. Kailangan palitan natin talaga ang patakbo ng pamahalaan. Kailangan natin palitan at pag-isip ang ating patakbo ng kung saan tayo tutungo. And we have to position the Philippines in a way that will take full advantage of the new economy. And to do that, we have to make some very fundamental structural and policy changes. We cannot do those policy changes without the support of the legislature. Legislative support for any policy is absolutely necessary. And so that is what I talk about when I talk about the all-of-government approach, where it's no longer just the executive who is expected to implement programs or to be part of the economic progress, part of the development of the country. But we also need the legislative support that will allow us to execute these policy changes that we are seeing right now. At kaya naman, malakas ang loob natin na balik-balikan ang ating konsepto ng pagkakaisa. Dahil siguro naman ay nakita natin sa nakaraang magiging 2 taon na, sa nakaraang 2 taon ay nakita natin na yung pagkakaisa na binuo natin bago pa nung kampanya, nung nakaraan, bago pa nung kampanya hanggang sa eleksyon, at pag nung tayo umupo na, ay nagkakaisa pa rin tayo, ay marami tayong nagagawa. Marami tayong maipakita na pagbabago, marami tayong natutulungan ng mga Pilipino, at papunta na nga tayo sa ating pinapangarap na tinatawag nating bagong Pilipinas. Simpleng-simple lang yan. Kaya't ngayon ay sinimula natin ulit na kagaya ng sabi ni Gov. Jun, hindi ito simula, kundi pagpatuloy ng ating pangako na sa taong bayan, na ating isinumpa para sa taong bayan. Naging opisyal na tayo, na sinumpa natin na tayo ay magseserbisyo at pag-agandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino. At sa aking palagay, ang pagkakaisa, the unity that we have demonstrated and manifested over the last 2 years, and during, as I said, even before in the campaign and during the election, has borne fruit. Not for us as politicians, not for us. That's not the point. Hindi para sumikat tayo, para lumakas ang partido natin. Kung hindi, ay yung pagkakaisa na yan, ang dahilan kung bakit mahalaga para sa atin yan, ay dahil marami tayong nagagawa. Marami tayong Pilipinong natutulungan, marami tayong pwedeng baguhin. Kung hindi tayo nagkakaisa, nauubos ang oras natin sa debate, sa nagkokontra-kontra sa isa't isa. Ngayon, na nagkakaintindihan tayo, na maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa, wala naman tayong, siguro naman, nakikinig naman tayo sa taong bayan, at yun ang pinakamahalaga. At sa ating pagkinig sa ating mga kababayan, yung kanilang pangangailangan ay nabibigyan natin, natutugunan natin, nabibigyan natin ng tulong. And that is why unity is very important. And so, as we approach this political cycle, we will be filing already in October. The election is coming next year in May. In preparation for all that, kailangan
paalala natin sa ating mga sarili kung bakit natin ginagawa ito. Ginagawa natin ito dahil kailangan natin ng pagkakaisa. Kailangan natin ng pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Kaya't yan ang patuloy natin na ipaglalaban, yan ang patuloy natin ang isa sa buhay natin, yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat Pilipino. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay, ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko'y simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet achieved that aspiration. But if we stay united, if we look at the successes and the progress that we have made in the last 2 years, I'm confident that if we maintain that unity, for not only for election purposes, but all through the work of service that we have taken an oath to do for our people. If we continue to do that, then we will continue to be met with success. We will continue to be met with the progress that we dream of for bagong Pilipinas at ang bagong Pilipino. Kaya napakahalaga itong ating ginugunita na araw na paglagda ng ating pagkakaisa muli. At kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday said he is keen on making the Philippines become the world's #1 coconut exporter, seeing it as a great opportunity for the country's continued economic growth. In a meeting with the Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector Group or PSAC-ASG in Malacanang, the President expressed full support to the Philippine Coconut Authority or PCA in its bid to plant 100 million coconut trees by 2028. PSAC-ASG member Christopher Poe of Century Pacific Group said the body is recommending to accelerate the launch of the massive coconut tree planting program by increasing seed nut production. To support this, President Marcos committed to ensure that enough funding will be given to the PCA to carry out the program. The Philippines is the second biggest coconut exporting country in the world next to Indonesia. PSAC also recommended the utilization of contract farming with local salt farmers to supply salt as fertilizer. The PSAC's recommendation is consistent with Republic Act or RA number 11985 or the Philippine Salt Industry Act, which states that local government units or LGUs may identify appropriate areas for local salt production. A 2.5 billion peso budget allows the fertilization of 55 million coconut trees and the doubling of local salt production, which could result in 25% increase in nut productivity and additional profit to farmers. For 2024, the PCA aims to replant 8.5 million coconut seedlings on 59,744 hectares of land and fertilize 2.8 million trees on 28,341 hectares. PSAC also wants the
Department of the Interior and Local Government or DILG and LGUs to pilot areas for salt production. Meanwhile, the advisory body urged the Department of Energy or DOE to develop a roadmap for the gradual implementation of the Biodiesel Act, increasing biodiesel from B2 to B59 over 3 years. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday assured that no region or province will be left out in the provision of government assistance to help the people amid the extreme heat and drought due to El Nino. The President issued the pronouncement as he led the distribution of assistance to farmers, fisherfolk, and families at the Universidad de Zamboanga Summit Center in the village of Tetuan, Zamboanga City. In his message, the chief executive said it was important for him to personally deliver the assistance and hear the grievances of the people, as he reported that some 3.6 million individuals have been severely affected by El Nino so far, while damage to agriculture has reached 5.9 billion pesos. President Marcos distributed 10,000 pesos in financial assistance to beneficiaries from the Zamboanga Peninsula and handed out a total of 58 million pesos in monetary support to the city of Zamboanga and the provinces of Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Let's listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Alam niyo po, sa kabila ng init ng panahon, ay mas nadama ko ang napakainit ninyong pagtanggap sa akin dito sa siyudad ng Zamboanga. Maraming salamat po. Hindi ko na nabati ang ating mga gobernador at saka yung ating mga congressman na nandito galing dito sa Zamboanga Peninsula. At nandito po sila. Dahil alam po ninyo, ang aming ginagawa ay hindi na namin, kaya't nandito po ilan ang sekretary. Nandito po si Secretary ng DSWD, Rex Gatchalian, nandito rin. At makita po ninyo, ay pinagsasama-sama po natin lahat ng puwersa ng ating pamahalaan. Dahil nakita naman natin na tayo ay may nararanasan na krisis sa agrikultura, at sa ekonomiya dahil nga sa agrikultura. Kaya pinagsasama-sama po natin ang kakayahan ng local government, pinagsasama-sama natin ang kakayahan ng ating mga legislator, mga congressman, kasama na rin dyan siyempre, ang galing ng ating mga iba't ibang kalihim ng departamento upang mabuo ang mga proyekto, ang mga programa na aming dadalhin para sa taong bayan. Nandito po ako upang personal na masigurong makarating ang mga tulong ng gobyerno sa mga kababayan natin na nangangailangan, lalong-lalo na ngayon na panahon ng krisis. Kasama ko rin ang ilan sa mga kawani. Ito nga, ang ating mga department secretaries. Kaming lahat ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagsasanib puwersa sa kagustuhang mapawi ang iniinda ninyong hirap dulot ng matinding tagtuyot. Base po sa pinakahuling datos na ibinahagi sa atin, umabot na po sa 3.6 milyong katao ang lubhang naapektuhan ng kanilang kabuhayan dulot nga ng El Nino. Tinatayang aabot na rin sa 5.9 bilyong piso ang halagang nasayang, nawala o hindi kinita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dito naman sa Zamboanga Peninsula, lampas 3,000 hektarya at labis pa na naapektuhan dahil sa matinding init na ating nararamdaman ngayon. Talaga naman pong nakakapanghinayang ito at kaya naman kailangan natin ang agarang aksyon
lalo na po ang agrikultura, ang pangunahing pangkabuhayan ng ating mga minamahal na mga Sambuangueño. Minabuti namin na makapaghatid ng sari-saring tulong at suporta sa inyo dahil isa kayo sa pinakamalubhang na apektuhan ng El Nino. Mula kong ipinapabot na ginagawa po ng inyong pamahalaan ang lahat ng aming makakaya upang maibsan ang matinding pinsala na dinala dito sa Pilipinas ng El Nino. Hangad po namin na mabigyan kayong lahat ng maayos na buhay, kaya naman po ay nagsisikap kami na bigyan ng pansin ang pangangailangan ng bawat probinsya at bayan sa buong bansa. Ang DSWD po ay nandito ngayon patuloy na handang magbigay tulong sa ating mga kababayan. Ang DA naman, ang Department of Agriculture naman ay patuloy na nagmamonitor at nag-aaral ng mga stratehiya at plano patungkol sa cloud seeding operation, sa mga irrigation system, at sa paggawa ng climate resilient infrastructure na project. Ang ating DOH din po ay nandito upang agapan ang mga sakit na kadalasang lumalabas sa panahon ng tag-init. Nagsasagawa rin sila ng mga hakbang upang siguraduhin ligtas at malinis ang supply ng tubig dito at para sugpuin ang anumang sakit na dulot ng mainit na panahon. Nais ko rin pong paalalahanin ang lahat ng mga pangangalagaan natin ang ating kalusugan. Kasama din po natin ang ating House Speaker bukas yata dadating. Darating din po ang ating House Speaker na maghahatid din ng tulong sa pamamagitan ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair at ang tanggapang ng unang ginang na kaninang umaga, ang First Lady, ang aking, hindi ko alam ano tawag, sa Ilocano ay tawag ay kapisit puso. Ang First Lady, si Lisa, ay nandito kaninang umaga upang maghatid ng yung tinatawag na program niya na Love for All dito sa Zamboanga City. Ito po, Love for All, ibig sabihin laboratorio po, ay dinalagay sa isang malaking bus, at doon po pwede na magpa-x-ray, doon po pwede magpatingin, meron mga basta't lahat ng pangangailangan tungkol sa healthcare, ay yan ang binubuksan ng ating First Lady. Ang tanggapan naman ng Pangulo at ang DSWD ay naririto ngayon upang maghatid ng kaunting tulong. Halagang 10,000 piso na para naitalang magsasaka, mangingisda at ilang pamilyang nasa lanta ng tagtuyot. Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyo ngayon dito. Para sa akin kasi, hindi sapat na mabasa ko lang ang mga ulat na mga suliranin ng inyong mga hinaharap. Hindi lang dapat umasa sa mga report ng mga serbisyo at ayuda na dumadating sa inyo. Kailangan personal kong makita at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. At hindi lang Zamboanga ang ating hahatiran ng tulong. Hindi lamang Zamboanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Mga kababayan, ang mundo po ay naghaharap sa matinding pagsubok dulot sa tinatawag na climate change, pagbabago po ng panahon. Extreme weather ang nararanasan natin. Matinding init ngayon. At sa mga susunod na buwan naman ay asahan natin ay ang matindi naman na pag-ulan. Kaya naman po, nananawagan ako sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga
at sa mga karatig bayan ng buong rehiyon. Maging handa po kayo sa lahat ng oras. Alamin natin ang pangangailangan ng ating mga nasasakupan at gumawa tayo ng mga programa na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan. Ang pambansang pamahalaan, the national government, sa tulong ng lokal na pamahalaan, ay agarang tutulong at sa lahat ng mga naapektado ng El Nino. Kaya naman, hinihimok po namin ang lahat ng apektado ng matinding tagtuyot na makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan upang malaman at matugunan ang inyong mga pangangailangan at inyong mga hinaharap na problema. Ngayon, ang panahon na kailangan natin magkapit-bisig at magtulungan. Sa ating pagkakaisa, tiyak na matutupad natin ang ating mga mithiin sa ilalim ng bagong Pilipinas kung saan ang bawat pamilyang Pilipino ay ligtas, produktibo at masaganang mamumuhay. Makakaasa po kayo na ang inyong pamahalaan ay walang humpay na magtatrabaho upang palaguin ang ating ekonomiya para makamtan natin ang isang masaganang buhay para sa bawat Pilipino. Magsilbing patunay nawa ang pagdalaw ko rito sa inyo na hindi napapabayaan ng pamahalaan. Kakampi po ninyo kami sa bawat laban at kaakibat sa bawat paghakbang tungo sa mas magandang bukas. Maraming salamat muli sa inyong napakainit na salubong na binigay sa akin ngayong hapon at asahan po ninyo na ang inyong national government, lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat po ng ating mga congressman, lahat po ng ating mga local government officials ay nagkakaisa upang tulungan at tiyakin na kayo, yung mga napinsala ay mabigyan ng tulong at tiyakin na patuloy tayo sa mas magandang bukas para sa bawat Pilipino. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday visited Camp Navarro General Hospital or CNGH in Zamboanga City and turned over nearly 81 million pesos in donations to help improve the military hospital services. In a social media post, the Presidential Communications Office or PCO said, the 80.909 million peso donation came from the Office of the President. The PCO said President Marcos thanked the CNGH personnel for their service to the soldiers and civilians in the province. The chief executive also affirmed the government's support in delivering and bringing affordable healthcare services to Filipinos in Western Mindanao. President Marcos was accompanied by Department of National Defense or DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Friday personally led the distribution of various government assistance to farmers, fisherfolk, and families in the municipality of Isulan, Sultan Kudarat Province. This as the government continues to provide assistance to Filipinos directly affected by the El Nino phenomenon in the country. In his speech during the event, the President said Filipinos should remain united to overcome the effects of the El Nino, not only in communities but the whole country. The chief executive said the government is there every step of the way to ensure that those affected by the drought will go back on their feet. Let's listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Kahapon po lamang ay nagpunta ako sa Zamboanga City upang personal na mag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng tagtuyot. Sa araw na ito, hindi lang Sultan Kudarat ang ating bibisitahin.
Pupunta rin tayo, babalik ako sa Jensan at ganun din ay bibigyan natin ng tulong ng ating mga kasamahan, lalo na yung mga magsasaka, mga fisher folk, na talagang ay nahihirapan dahil itong pinagdadaanan natin, ang nararanasan natin na tagtuyot na dala ng El Nino. May nakapagsabi sa akin na kung nandito ka sa Sultan Kudarat, parang namasyal ka na rin sa Ilocos Norte. Kasi maraming taga rito, Nagado, Ilocano, dito yung Sultan Kudarat. Naimbag na bigat yung apo, kailyan. Nanawagan ako nung halalan ng pagkakaisa o aming tinawag na unity bilang susi sa ating pagsulong at ating pag-unlad. Alam ko na hindi ito lamang ito teorya, hindi lamang ito campaign slogan, kung hindi ito talaga ang nagiging solusyon para natin matugunan ang mga suliranin na hinaharap ng Pilipinas. Sapagkat dito sa Sultan Kudarat, napatunayan natin na ang magandang naidudulot ng pagkakaisa ng lahat ng mga mamamayan. Kayo ang buhay na pruweba na pwedeng mamuhay ng matiwasay ang mga mamamayang iba't iba ang relihiyon o sari-sari ang rehiyong pinagmulan. Ang resulta nito ay hindi lang mapayapang lipunan, ngunit isang maunlad na ekonomiya, isang asensadong Sultan Kudarat na payapa at progresibo. Subalit, meron tayong isang matinding kalabang kinakaharap ngayon, ang El Nino. Dito kailangan ating mas pinaigting ang pagkakaisa upang tayo ay manaig at magtagumpay. Kaya ito ang pakay ko ngayon dito sa inyo. Hindi lang maghahatid ng tulong pero magbibigay ng pangako. Nakasama nyo ang pamahalaan sa paglaban sa masamang epektong dulot ng El Nino. Sa bagong Pilipinas, nagkakaisa po ang pamahalaan upang sabay-sabay nating mapagtagumpayan ang mga unos at pagsubok ng ating nararanasan. Batid po namin hindi lamang ang mga sakahan at palaisdaan ang lubos na nasa salanta na matinding tagtuyot, kung hindi pati na rin ang buhay ng ating mga kababayan na umaasa sa mga ito. Kaya naman po, pangungunahan natin ang pamamahagi sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda, sa kanilang pamilya ng presidential assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat benepisyaryo. Alam nyo po, dahil marami po tayong programa sa DSWD, meron tayong programa sa Department of Agriculture, meron tayong mga programa, yung tupad naman sa DOLE, upang tumulong. Ngunit, nakita ko, pag umiikot ako sa buong Pilipinas, sabi ko, baka meron pa rin tayong maidagdag doon sa mga ibinibigay ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya ang aming ginawa ay sinabi ko, meron tayong makukuha sa Office of the President na gagamitin natin pondo para makapagdagdag tulong sa mga talagang natamaan. Kaya't naman, ito po, kaya sabi ko, dalhin natin ito sa taong bayan. Puntahan natin ang mga lugar na talagang nahirapan at sabihin natin, tuloy-tuloy lahat ng programa ng pamahalaan, ngunit siguro kailangan din, babigyan din, dahil tumulong din ang Office of the President. Kaya po, nandito pa kami ngayon para magbigay ng tulong na nanggaling sa mismong opisina ng inyong Pangulo. Bukod pa ito sa tulong na ipapamahagi ng DA na 5,000 pisong ayuda para sa ating mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund or RCEP. Ito, Rice Farmers Financial Assistance. Hindi lamang cash assistance, may binhi, fertilizer, pumping equipment, iba pang makinarya.
Sa tulong naman ng DSWD, mamamahagi tayo ng 10,000 pisong ayuda sa ilalim ng Assistance to Individual Crisis Situation Program o AICS. Patuloy din tayong mamamahagi ng food pack para sa mga nasalanta ng malawakang tagtuyot. Nandito rin ang iba pang mga ahensya tulad ng DOLE na mamamahagi ng humigit kumulang na 4,000 piso ayuda para sa 583 na benepisyaryo sa ilalim ng tulong paghanap buhay sa ating disadvantage o ang tinatawag na TUPAD program. Ang DTI naman, Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng grant certificate na may kabuong halaga ng 940,000 pesos, halos isang bilyon para sa 3 samahan ng magsasaka. At TESDA mamamahagi naman ng 21 livelihood toolkits at allowance para sa kanilang mga eskola. Mamamahagi rin. Kaya nang nabanggit ng ating butihing gobernador, mamamahagi rin ang ating House Speaker ng 5 kilong bigas para sa mga naririto ngayon. Ang pagbisita namin ngayon ay upang damayan kayo na ngayong panahon ng krisis na matiyak na makakarating ang ayuda at serbisyo ng pamahalaan sa inyo na tunay nagsisikap para sa pamilya at para sa bayan. Lubos ang aking paghanga sa patuloy ninyong pagtiyaga upang matupad ang inyong mga hangarin at maging susi sa tuluyang pagbabago ng ating lipunan. Naway, gamitin natin ninyong kasangkapan ang mga tulong na ibinabahagi namin ngayon upang mapabilis ang inyong pagbangon at maibalik ang sigla ng inyong mga sakahan at palaisdaan. Kung sama-sama tayo magtutulungan sa pagtutupad ng isang bagong Pilipinas, naniniwala ako na sabay-sabay din tayong makakarating sa isang mas maliwanag, mas masagana at mas maginhawang kinabukasan para sa ating lahat, para sa mga sumusunod sa atin, ang ating mga anak, ang ating mga apo, kung para kanino ginagawa natin ito lahat. Kaya po, asahan po ninyo na kami po, hindi lang po ito minsanan po na pagbigay ng tulong. Patuloy po ito. Ito isang bahagi lamang ng malawakang programa upang tiyakin na ang mga nasalanta, ang mga naging biktima, ang mga nahihirapan dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino ay patuloy na nasusuportahan. Andito po, asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ninyo mula sa local government official, mula sa ating mga legislator, sa Congress natin, mula sa Office of the President ay patuloy ang aming pagtingin at pagmonitor sa inyong kalagayan nang matiyak natin na wala namang mahihirapang masyado at kung sino man ang nangangailangan ay nandito po kami na tutulong para sa inyo. Andito po ang inyong pamahalaan. Hindi po kayo namin kinakalimutan, nabi kaming nakabantay sa inyong kalagayan at asahan ninyo lahat ng kayang gawin ng inyong pamahalaan ay gagawin upang maging mas maginhawa ang inyong mga buhay. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. After personally distributing various government assistance to farmers, fisherfolk, and families in the municipality of Isulan, Sultan Kudarat Province on Friday, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. then proceeded to General Santos City to continue providing assistance to those greatly affected by the El Nino phenomenon in Region 12. In his message, the President said he did not only want to personally give the distribution of assistance, but also offer his administration's vote of confidence that the Filipino people, once united, will overcome all challenges. Let's listen to the speech of Philippine President Ferdinand
R. Marcos Jr. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa napakainit ng pagtanggap ninyo sa amin. Kasing init ng panahon, yung pagtanggap sa amin, malabis pa. Kaya kami nagpapasalamat sa inyo muli. At kagaya ng sinabi sa atin, ibinida sa atin ng ating congressman, ay magpapasalamat din po ako sa inyong suportang ibinigay na buong loob na ibinigay sa nakaraang halalan. At ito po ay ang susukli po namin sa inyo ang talagang tunay na trabaho para tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Masayang-masaya po akong makabalik dito sa napakaganda at napakaunlad na Gensan. Malaki ang ambag ng General Santos City at South Cotabato sa ating food security. Number 1 kayo sa huli ng tuna at export champion pagdating sa pinya. Malaki rin ang produksyon ninyo ng mais at saka ng saging. Ang sabi nila, ito daw ay dahil mataba ang lupa. Pero sa tingin ko, wala akong duda sa aking pananaw dahil ito ay sa sipag ng mga mamamayan ng General Santos City at South Cotabato. Kapag ang lupa daw ay dinilig ng pawis ng taga South Cotabato, hindi na kailangan ng fertilizer. Nahihigit pa sa bisa sa pagpapalago ng pananim. Hindi lang sipag ang inyong taglay. Idagdag nyo na rin ang diskarte at ang bukas na pagyakap sa mga bagong pamamaraan ng teknolohiya na pagpataas ng inyong ani. Kaya dapat lang alalayan kayo sa inyong bukal na layunin na paunlarin hindi lamang ang inyong mga pamilya, pero higit sa lahat ang inyong pamayanan. Kaya ang pagpunta ko rito ay hindi lang upang personal na magsabi na maraming salamat sa ating mga kaibigan dito sa Gensan at sa South Cotabato, pero upang magpahayag ng tiwala at magpamalas ng vote of confidence sa inyong kakayahan na makamit ang isang masagana at maaliwalas na bukas. Nandito po kami ngayon upang makapagbigay ng tulong at ayuda sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya sa gitna ng ating ninaranasan na pagtuyot na dala ng El Nino. Ayon sa ating pinakahuling datos, mahigit sa 3 milyong Pilipino na ang apektado ng El Nino sa buong bansa, na dahilan din ng pagdeklara ng state of calamity sa maraming mga iba't ibang lugar. Sa lahat ng mga ibang lugar, lalong-lalo na sa bandang lalong-lalo na sa dito medyo umuulan-ulan na. Pero doon sa Luzon, sa Visayas, sa mga Region 6, Region 1, Region 2, Region 3, Region 6, Region 7, talagang napakabigat ang dinadaanan po nila. At matagal na silang hindi nakakita ng ulan mula pa yata ng Nobyembre. Ang delubyong ito ay lubang nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, na partikular na sa sektor ng agrikultura kung saan natutuyo at nasisira ang ating mga pananim dahil sa matinding init. Sabayan pa ng pagkawalan ng tubig mula sa mga irigasyon. Napakalaki ng nawawala sa sektor ng agrikultura dahil sa kalamidad na ito. Mahigit 100,000 mangingisda at magsasaka at mahigit 100,000 hektarya ng sakahan at palaisdaan ang naapektuhan sa El Nino. Kung susumahin po, ay halos 6 na bilyong piso na ang pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Dito po sa Gensan ay malaking bahagi ng kalakalan at ekonomiya ang apektado at nanganganib na bumagsak kung hindi natin tulungan. Kaya naman po, pangungunahan natin ang mga pamamahagi ng presidential assistance para sa atin mga magsasaka at mangingisda dito sa Gensan at iba't ibang probinsya pa sa rehiyon. Pinaalala po natin ang ating mga kwalipikadong benepisyaryo na makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan upang agad na makuha ang 10,000 pisong tulong pinansyal.
Ito po ay iba pa sa mga tulong na magmumula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa ito po ay nanggaling po ito sa Office of the President. Dahil po, marami po tayong programa para tulungan. Meron tayo yung AIX, meron tayo yung TUPAD. Marami po tayong programa. Ngunit, sa pag-iikot ko at nakita ko, ay sabi ko, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, napakahirap ang dinadanasan ng ating mga kababayan, lalo na nagsasaka, lalo na yung mga mangingisda. Ay sabi ko, meron naman tayong pondo dito sa Office of the President. Kung saan-saan pa tayo, imbis na gamitin natin kung saan-saan pa, ito na, idagdag natin para sa pondo, para sa pagbigay ng ayuda ng ating mga kasamahan. Bukod sa patuloy na serbisyo patubig at irigasyon para sa ating mga magsasaka, ang Department of Agriculture ay patuloy na mag-aabot ng mga kagamitan, ng abono, ng pataba, at mga pasilidad sa pag-aani. Gayon din ang ayuda at serbisyo sa mga palaisdaan. Ang DSWD ay narito rin upang mag-abot ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung tinatawag na AIX sa 10,000 kwalipikadong benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Maliban pa rito, 38 benepisyaryo naman na makakatanggap ng payout mula sa tulong panghanapbuhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng DOLE. Kaakibat nito ang pag-aabot ng TESDA ng livelihood toolkits sa 10 benepisyaryo at allowance para sa kanilang mga scholar. Malugod naman nating pinapasalamatan ang ating butihing House Speaker para sa 5 kilong bigas na ating ipapamahagi sa mga naririto ngayon. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na makakabangon tayo kahit anumang unos ang ating kaharapin. Kahit dahil kilala natin ang ugali ng Pilipino na matatag at pagiging maabilidad. Magtulungan po tayong lahat, kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga komunidad, upang malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Ito na po ang epekto ng sinasabi nating tinatawag na climate change na siyang nagdudulot ng matinding init, malalakas na bagyo, El Nino at La Nina. Isa lang po ang tinitiyak ko. Narito po ang inyong pamahalaan at hindi po kami magkukulang sa pag-aalalay sa inyo. Ang hiling ko lamang ay suportahan din ninyo ang pamahalaan upang maisakatuparan natin ang ating mga plano at programa. Gamitin po natin ng maigi ang mga ipinamahagi nating tulong ngayon upang mapag-ibayo ang inyong kabuhayan. Sama-sama po nating itaguyod ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay nakikilahok sa pagpabuti ng kalagayan ng lahat ng bawat Pilipino rin. Ito po ang aking sasabihin lamang at ipapangako sa inyong lahat. Hindi po ito minsanan lamang. Hindi po ito ginagawa na pagdating lamang na habang nandito ako. Ito ay isang programa na patuloy nating gagawin hanggat kinakailangan. At sana yung mga sa inyo na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong nahihiya, huwag po kayong magdalawang isip. Lumapit po kayo sa mga local government, lumapit po kayo sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman din namin kung sino ang nangangailangan ng tulong upang ito ay mabigyan kaagad namin na matugunan natin at mabigyan natin ng tulong. Yan po ay masasabi ko na maasahan po ninyo ang inyong pamahalaan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan nasyonal ay nandito po. Kahit malayo kami at nasa Maynila kami, nakabantay po kami sa inyo.
At tinitignan po natin, tinitiyak po natin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong. Yan po ang unang katungkulan ng isang Pangulo. Yan po ang unang katungkulan ng bawat opisyal ng pamahalaan. At ito na rin ay gagawin na rin natin katungkulan ng bawat Pilipino para mapaganda ang ating minamahal na Pilipinas, para may abot na natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Before we conclude our program, we would like to invite everyone to come and visit our Facebook page and YouTube channel at Radyo Pilipinas World Service. You will be able to view and hear our Filipino and English programs, including news updates here in the Philippines. Kindly subscribe, like, and share our post as well. And that concludes this edition of Dateline Malacanang in Review. For Radyo Pilipinas World Service, this is Leo Magpayo. Good day and stay safe. From the Presidential Palace, Manila, Dateline Malacanang.